Magandang umaga mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Podcaster po. Balita ngayon mga ka-Wonder, itong si Ramil Madriaga na nakapiit dyan sa Camp Bagong Diwa, no? Sa BJMP Camp Bagong Diwa, ay pinagtangkaan daw umano na tsugihin, no? At hindi nga ito nagtagumpay. Pagkakaulat, ayon dito sa puting kabayo ng isang content creator na si Alfred, mukhang inatake raw ng isang malaking lalaki. No? So, hindi talaga siya safe dyan dahil ayon din sa mga naririnig-rinig natin, alam, of course, no? Maaring may nasusuhulan, kaya may mga gano'n, kagaya sa mga pelikula, napapanood naman natin yan, ano? Although, hindi naman natin inaakusahan, pero sa mga ganyang mangyayari, may possibility, no? No, na mangyari yon. So, takot na takot talaga. At sabi nga ng ibang natin mga naririnig na ulat, talagang nininervyos na si Sara Duterte. Dahil sufficient in substance, sufficient in form, and then sufficient in substance yung botohan, 54 and 1 lang. At doon mo makikita mga ka-Wonder na talagang paakyat na ito sa Senado. So in other words, hindi nagtagumpay yung pagpapaligpit nila kay Caramil, at ito ngayon ay balita ko ngayong araw ililipat dito sa NBI, no? Salute tayo diyan kay NBI Director Matibag, at ina-actionan niya ito bago mawala at mabura yung isang mga pangunahing witness na kinatatakutan, dahil ayon nga doon daw sa puting kabayo itong si Alfred ay narinig sa pag-uusap sa telepono daw na nagkakaroon ng malalakas na boses na mukhang sumablay nga raw. Anyway, yan po yung pagkakarinig niya. Basta ang malaga, malalaman natin yan kung yan ay kumpirmado, kung maililipat nga si Caramil dito sa NBI, no, para sa kanilang jurisdiction at maging ligtas, no? Dahil alam natin na yung mga nakapiit dyan sa BJMP Camp Bagong Diwa ay yung mga high profile inmates, yung mga PDL, person deprived of liberty. Kailangan maalis siya dyan. At bukod kay Ramil Madriaga, gaya nga nung nabanggit natin noon, may isa pang may isa pang letter R din, na kinatatakutan. Richard yata ang pangalan yan, na siyang driver, no, sa operation na ginagawa ni Ramil bilang bagman ni Sara Duterte. At yan yung mga witnesses, pero wala pang affidavit na nilagdaan o isinumiti itong si Richard, no, para dyan, karagdagan. Well, antayin natin kung maililipat, At sa botohan nga na 54 and 1, kitang-kita natin mga kababayan, mga ka-Wonder, na iisa lang ang bumotong no, At ito ay si Representative Bong Suntay. Ay, ibig sabihin yung mga pinaniniwalaan natin dyan, mga ibang kaalyado, gaya nila Paulo Marcoleta at kanila na Rufus, na siyang humirit pa na i-splice lang daw, kung ano lang yung mga may sufficient in substance, merong hindi, parang ganun. Dapat buo ang boto, sabi ni Congresswoman Luistro. So in other words, sa 54 in 1 mga ka-Wonder, isa lang ang bumoto ng no, at yun nga ay si Suntay. Ibig sabihin, si Marcoleta Paulo, na siyang naging komedyante, dyan sa Kongreso, at parang batang pinagalitan na humingi ng candy. No? Sabi niya nga, I submit to the wisdom of the Honorable Congresswoman Luistro. Kasi nga, hindi siya pinagbigyan. May pinapaalis pa siya. No? May isa ron na meron siyang premonition. Yung isa naman, imagination. Ito na binanatan, dahil sa kanyang malaswang imaginary vision, na nakita niya raw itong si Ann Curtis, at yan nga ay inalarmahan ng mga kababaihan. Napaka-misogynist para sa kanila itong ginawa ni Suntay. At kung titignan niyo yung mukha ni Congressman Suntay, dito yan sa amin sa Quezon City, pero doon siya sa District 4, na parang yung mukha niya, hindi mo alam kung nangaasar o natutuwa pa na hindi mo maintindihan. Well, anyway, binanatan siya, nila Karen Davila, nila Mayor Joy, lalo na rito sa Quezon City, bawal ang bastos, tapos, alam niya yan kasi nga, na parang kasama siya dyan nung kanila pong naipatupad yan dito sa Quezon City. Matagal na yan, nakikita natin bawal ang bastos, yung mga sumisipol-sipol,
kung ano-anong mga form of harassment against sa mga babae. Yan ngayon, nading siya. At saka ng mga iba pang mga artista. Siya ay pinagbobomba ngayon, nadadamay pa yung pamilya niya. Kaya yan, si Bong Suntay na siyang bumoto ng no, ay kawawa ngayon. At ito nga, si Marcoleta at si Rufus, na mga tinasabi nating mga, si Rufus na nabansagan, na Dean of DDS University, ay mukhang nag-aabogado kay Sara Duterte. Pero ganun pa man, bumoto rin siya ng yes, sufficient in substance. Kasi 54-1 Ibig sabihin, isa lang. At ang tumaas nun, nakitang-kita natin, ay itong si Congressman Bong Suntay. So yan mga ka-wonder, abangan natin mga mamaya. No? Kung malilipat si, kung hindi mamaya, if not within the day or next day, para malaman natin, makumpirma natin yung balita kung totoo, no, na pinagtangkaan. Dahil alam na natin na isasalang na si Sara Duterte dyan sa Senado. At yan ang babantayan natin mga ka-wonder. Dahil laging nandiyan dyan ang problema pag umaakyat na sa Senado. Tandaan po natin, magbabantay tayo sa mga yan. Aalamin natin kung sino yung nagpe-play safe dyan just for the sake of their career at hindi talaga bilang lingkod. No? Nakita na natin, halimbawa, ni Litis, at napakalakas ng evidence. No? Makikita mo, beyond reasonable doubt, no? Makikita natin na talagang bukod sa, of course, yung sinasabing prima facie, sa unang tingin pa lang, mukhang meron na talagang guilt, ano? Pag nalaman niya natin, at timbang natin, at nakikita natin na nagbibigay, of course, yung mga Duterte block dyan, given na yan sa kanila. But who knows, baka may magbago dyan, no? Para isalba yung kanilang sarili. Dahil alam nila, the payback time is coming soon. At meron pang ICC. Sabi nga nila, no, may nabasa tayo, na kung makalusot daw si Sara dito sa impeachment niya, siya raw ay maaring mapabilang pa rin sa ICC. Yan ay hindi natin masyadong alam. Dahil sabi nga ni Sentry, yung probability ni Sara is hindi ganun kataas compared kay Bongo at kay Senator Bato at yung iba pang mga kasama dyan, no, na kasama sa mga co-perpetrators. So yun, at ito ngang si Sara, meron siyang choices. So yung choices niya, itong si Sara is either mag-resign or magtuloy sa impeachment trial at hindi mag-resign, or mag-resign na lang siya para makatakbo siya sa susunod na halalan 2028. Pero haharangin pa rin siya mga ka-wonder. So yan mga ka-wonder, mga balita ngayong umaga. So hanggang dito lang mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video. Please share this video para malaman nilang balita ngayong araw. And then subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.